Magandang umaga po sa atin lahat. Oh, salamat po sa panayam, sir. Eto nga po, itong pagtaas, nagbigay na kasi ng babala ito pong Department of Agriculture na may possibility daw po na umabot ng more than 300 pesos per kilo ang presyo po ng manok. Worst case scenario naman daw po yan. Pero kamustahin lang po namin, kamusta po ang supply ng manok dito sa bansa? At ngayon po ba apektado na rin kayo dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo? Ah, Iyang kasing yan ang mahirap na naglalabas ng numero ng hindi nakonsulta. Nagkamali din ng DA, kinululaang yung industriya. Ay ganun pa man, ang sitwasyon ngayon ay wala nga sa tempo yung yung numero kasi ngayon bumabaksak ng husto yung farm gate. Ilang araw lang nagmula sa mahigit 100, meron na ngayong 72, meron na 65. Farm gate ito nagko-collapse kasi nga wala nang pambili ang tao. Hinigop na ng mga oil companies yung pera ng tao na para sa pagkain. Hindi nakakatulong yung ganyan na mga numero na nanggaga. Inuunawa namin, at least kami nasa obra na worst case scenario. Kaya lang, may mali pa rin parang ang assumption nila, kaya namin ipasa yung mga karagdagang gastos sa enerhiya, sa kuryente, kaya namin ipasa sa mamimili. Hindi ganun yun kasi pag mahina ang ekonomiya, walang pambili yung tao, hindi namin maipasa yung kami magdadala noon. Kaya nasa lugi na naman ngayon ng industriya. Medyo hindi nakakatulong yung ganyan. Balikan ko po yung sinabi niyo, Attorney Bong. Ang sabi ninyo, naglalabas ng figure ng hindi po nakukonsulta ang inyo pong hanay. Saan po galing itong inilabas ng DA? Yan ang mahiwaga. Oo. Hindi ho natin alam kung saan kinuha yung 300 na Oo. Yan ba, nag-extrapolate sila na pag ganitong kataas ang dinagdag. Ako, personal, sa nakikita ko, para mangyari yung 324 na yan, ibig sabihin maraming tumigil. Kasi yung 324, yan ay mababang presyo ng native chicken. Oo. Nakukunti lang naman. Ibig sabihin, maraming titigil na nag-aalaga ng broiler para mangyari yan. Pero sa ngayon nga, wala sa tempo, napakaraming naka-imbak sa makikita nyo naman yan sa datos ng National Meat Inspection Service. Over 70 million kilos ang inventaryo. Oo. Tuloy-tuloy naman ang dating ng imported. Sabi nga ni Sekretaryo, kinilala naman may overproduction ngayon ng local chicken. Kaya wala sa tempo. Mas maganda sana kung sinabi na lang dun sa hearing na kailangan konsultahin namin ng industriya dahil hindi namin larangan. Hindi ang nagsalita ho kasi kilala ko naman ho yun, maayos naman ho yun. Kanya lang, siguro napilitan, nagsabi ng numero nung batay sa pag-aaral nila. I am speculating na sana inano muna may vetting na nangyari kasi gumulo Ang dami hong sa ordinaryong agos ng pangyayari, hindi naman tayo magkakaroon ng panayam ginulolaang. Ginulo, oo. Attorney Bong, nabanggit nyo kanina yung farm gate price ngayon. Binanggit nyo rin po, pareho kayo ng sitwasyon ng traders dun sa Benguet na oversupply yung gulay pero wala nang pambili yung mamimili. Balikan natin magkano po ang farm gate price at sa monitoring nyo ngayon, magkano po ang per kilo ng manok? Ganito ho yan, ang farm gate ho as of yesterday sa Rizal area ho. Yun ho kasi ang pinakamalapit na walang tollway, walang hindi magbabayad ng toll, ay nasa 91 ho kahapon pero gross yun, may pwede mag-less. Pagka ganito mahina ho ang pamilihan, nagiging 85 yan. Ngayon ho, habang lumalayo ho sa Metro Manila, pupuntahan ng biyahero, bumabaksak ho ang presyo niyan. Ang monitoring ho namin ngayong umaga, meron ng 65 yung mga malalayo. Oo. Yung Pampanga pataas, meron ng 72. Ang balita kagabi, meron na nagbigay ng 65. Kumbaga, labanan talaga. Pagkatapos, sa retail naman, unfortunately, hindi naman nararamdaman ng mamimili. Yung BA Bantay Presyo data kahapon,
ay nasa 220 yung prevailing. Ang sinundang araw nun, 220. Ang pinaka-lowest ay normally yan sa mga bagsakan, 140, pinaka parang wholesale na yon. Pero merong nag-to 250. Mula sa ko, yan ho yung tinatawag namin na tertiary market, yung halos talepapana. Kaya ho, malaki ho yung disconnect between farm gate and retail. Yan naman ho, kahit may crisis o wala, nangyayari. Yeah, even before pa, no, ang layo ng farm gate price doon nga po sa presyohan sa mga palengke. So, Attorney Bong, ngayon po ba kinakaya pa? Halimbawa kung oversupply kayo, hindi na bibili, paano po ginagawa natin doon? Yung malalakihang kumpanya ay may puhunan, nag-i-imbak yan. Dinidress nila sa mga planta nila, nag-i-imbak. Nung as of March 16, ang local frozen inventory nasa 17 million. Last year, nasa 7 million lang. Sinabayan pa rin yan. Doon mo makikita na matumal din. Last year, ang imported frozen ay nasa 30 million lang nationwide. Ngayon ay nasa 50 million kilos nationwide. Tapos tuloy-tuloy ho ang production. Magkakaalaman ho yan sa dako-dako doon kung gawa ng sa taas ng gastos, ng puhunan, pagkatapos hindi maganda ang pamilihan, maraming titigil ho dyan, lalo na ho yung small and medium. Yun na nga. Pag tumaso yan, ang makikinabang ho dyan, yung mga malalaking kumpanya, yung may puhunan, kung ba maagnas ho yung industriya, mawawala ho yung small and medium. Oo. Doon po sa pakikipag-usap ninyo dito sa mga miyembro ninyo na nandun sa small and medium, ito pong mga broilers na ito, sobrang apektado na po ba sila nitong oversupply natin ng mga manok? Ay, ilang buwan na ho ito Hindi lang naman ho ngayon ito. Mas matindi lang ngayon. Sirang-sira Mas matindi lang po kasi ngayon. Kahit tumaso ang puhunan, yung gastusin, tapos ay mababaho yung farm gate, ang medyo nakakalaban pa dyan yung kayang mag-imbak. Pero yung wala namang kakayang mag-imbak, kakagatin na lang ho yung kung ano yung baksak presyo. So kapareho ng ibang farmers na hindi po makapagbenta ngayon, ang iba sa kanila, kung hindi masusustain talaga itong patuloy na epekto po ng presyohan ng krudo, most probably titigil po sa pag-aalaga ng manok? Ganun po mangyayari? Ganun ho yun. Kung talagang hindi kakayanin na ho sa puhunan, tapos nakikita na hindi maganda ang takbo ng pamilihan, may titigil ho yan. Baka doon magkatotoo na tumaas ang presyo. Pero yung 324, malayo. Tinitingnan ho namin, para mangyari ho yun siguro, batay doon sa mga numero ngayon, kailangan ang farm gate mag 180 pesos. Ang layo, doon sa may 65 pa nga. Oo, binabanggit nyo 65 sa Pampanga. Sir, batay doon sa mga agwat. Ito pong feeds natin, naapektuhan din po ba nitong presyohan ng krudo? Kumusta po ngayon? Nagtaas po ba? Yung sa delivery nagre-range ng 2 pesos to 3 pesos per kilo. Kasi yung mga dinideliver hong finished feeds, yung iba ay nag-plus 100 na per bag. Yung iba ay plus 150. Depende kung gaano kalayo yung farm ninyo. Ganon din sa delivery ng mais. Kung meron kayong feed mill, yung delivery ng mais, delivery ng soya, ay nagtataas na. Ngayon naman yung sa sisiw ay yan din ang pangitain na may mga tumitigil na. Biglang kasi no isang buwan medyo nagkakahirapan pa sa sisiw nag-aagawan pa, matatapang pa So ngayon sa mga panahon na to, marami lumutang na sisiw sa merkado ng sisiw dahil maraming ayaw magkarga na. Bukod sa magiging magtatag-araw na, maraming hindi bihasa kasi mag-alaga pag tag-araw, pag mainit na, nadagdagan pa nga nitong pangamba, may bibili ba? Pagdating sa dulo. Ito po bang feeds natin mostly are imported or meron din local source? Yung component niyan, yung sangkap niyan, ang bahagi niyan ng kalakihan local dun sa mais. Pero yung soybean meal, halos 100% niyan,
o 100% yung soybean meal ay galing ho sa ibang bansa. Very vulnerable ho tayo dyan. Correct. And then yung mga tinatawag na micro ingredients, yung mga amino acids po, methionine, etc., nanggagaling ho abroad yan at ang pagkaunawa ko, nanggagaling din ho yan sa parang byproduct ho rin ng petroleum industry yan eh. Kaya yung isang micro-ingredient, ano ba, DL-methionine, dati 150, ngayon over 300 na in less than a week. Kaya marami hong hamon at nangangamba ho dyan yung mga small and medium. Oo. Ang traders daw po kasi wala pang paramdam sa kanila ang DA. Sa inyo po ba, Attorney Bong, meron na? Wala akong patawag sa amin. Bagamat kami ho sa obra, bilang miyembro ho kami ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, may paminsan-minsan napapatawag ho kami ni Sekretary. Ang pagkaunawa ko ho sa Pangulo namin, si Danny Fausto, may ini-schedule pong pulo ngayong Abril after Holy Week. Okay po, after Holy Week na. Pero simula po nung pumutok yung gera dun sa Middle East, wala pang ugnayan sa DA? Ay, wala pa ho. Oo. At may napag-uusapan na rin po ba? So hindi pa tayo sigurado kung kayo, ang farmers kasi for sure meron subsidy eh. Pero sa hanay po ng broilers, wala pang usapan kung mabibigyan po kayo ng subsidiya. Ang mas maganda ho niyan, kasi may pondo naman ho talaga para tulungan kami. Oo. Kaya may krisis o wala, yung tinatawag na Competitiveness Enhancement Measures Fund, mga mahigit 2 billion ho yan, nasa batas ho yan. Kasi may batas ho yung tinatawag na Republic Act 8800 na yung mga apektado ng importation, merong safeguard duties, naipon na ho yun eh. Yung huling datos ho na nakita namin, parang 2 to 2.5 billion yan. Dapat naka-earmark yan, available yan. Ang tingin ko, ako personal, ang kailangan bigyan ng atensyon dyan, tulungan yung mga nag-aalaga ng mga tandang at saka inahin para maging sisiyo, yung breeders na tinatawag. Kasi pagka ganito, imported ho kasi yung mga breeders na yan, tulungan na ng medyo tumapang-tapang. Pagka ho kasi bumaksak ang presyo ng farm gate, sunod-sunod na yan, babaksak ang presyo ng sisi, malulugi yung breeder. Pag yung breeder ho, component ng industriya ang tumigil, kahit meron kang patoka, wala ka ng mga alagaan na sisiyo, ay talaga magkakaproblema. Ang matutuwa lang yan ay yung mga hindi namin kasunduhan halimbawa sa NEDA at yung mga katanggalin namin na nasa importation, siyempre ho, ang normal naman na naririnig namin pagka may krisis, yung NEDA o DepDep ngayon, ay ang laging usap niyan ay bawasan yung taripa o tanggalin yung taripa para makinabang daw yung mamimili. Pero sa ngayon ho, napakarami ng imported. Napakamura ho ang nakapublish ng ngayon ho sa website ng BAI. Dumarating lang ng $1, $1.25, $1.07, whole chicken galing Brazil. Kahit lagyan ho niyo yan ng 40% tariff, talon-talo ho yung local. Kanya lang ho, hindi ho nararamdaman ng mamimili kasi kahit yung mismo yung MITA, yung si Jess Cham, inamin na ho yan dun sa tariff commission, walang impact ho yung imported sa consumer, sa retail prices. Dalawang beses yung binanggit, isa po doon sa tariff commission, isa sa isang panayam sa isang major newspaper. Kaya kami hanggang ngayon, hindi namin naiintindihan itong, lalo na itong DepDep at saka yung mga economic managers, na utak imported pa rin. Kaya sa halip na, halimbawa, yung pondong nasa batas dapat available na sa amin, hindi ho namin ma-access. Yung binabanggit niyo po na competitive enhancement measures na sinasabi ninyo under the law, dapat meron na yan. Was there ever a time na may natanggap kayong ganyan? Kundi man subsidiya ang kailangan nyo? Wala ever pa. Actually, ginawa nila yung guidelines niyan, kanya lang, wala maka-access dahil napaka-demanding nung requirements. Yung pagkaunawa ko doon sa mga sumubok,
they were supposed to revise that. Wala pa ho yung bagong guidelines, Oo. unfortunately. Okay, so competitive enhancement measures po na nasabi ninyo, meron naman ng pondo, halos 2 bilyong piso, pero ever since, wala naman kayong natanggap. Pero sa ngayon, ano po ang pinaka-kailangan ninyong tulong galing sa gobyerno? Kung hindi man fuel subsidy na binabanggit nyo kanina. Unang-una, wag na lang palalain, wag na lang ipanik yung mga mamimili at ang publiko. Bago naman sana maglabas ng mga datos, ay kumonsulta man lang. Kasi mahirap po yung ganyan. Ngayon, may member ho kami na bata pa kasi, kinakantsawan siya ng kanyang mga kaedad niya na, oy, maglibre ka naman sa Jollibee. Pasensya na mama, pero maglibre ka naman ng at pataas pala ang presyo niyo ng ganyan. Yung mga ganon, ma'am, yung sa katulad ko may edad na, hindi ako apektado ng ganyan, pero yung those who are still young and entrepreneurial, sa mga hanay namin, naapektuhan kasi lugi na nga sila, nakakantsawan pa. Hindi ho nakakatulong ho yan sa panahon na salat, na nalulugi na yung pinuhunan mo, pinaghirapan ng magulang mo, ay naagnas na sa lugi, ay lalabas ho na ganyan. Akala tuloy ho ng... tapos ho, ang nagiging dating ho, kawa-awa ho din ng DA dyan. Ang nagiging dating ho kasi sa amin, sa malaking bahagi ho ng industriya, they are laying down the predicate to help again DepEd or NEDA to reduce the tariffs, which is unnecessary. Ang hirap po talaga. Sinasaktan nila yung sarili nila. Nawawalan ng credibility. Kami nila Mr. San Diego, kahit papano, nakakapag-ugnayan namin ng personal yung marami dyan sa DA, alam namin na merong iba, maayos yung kaisipan. Pero yung mga membro namin at yung mga nasa industriya, hindi naman nakikipag-ugnayan sila. Nakakapag-iisipan sila na masama. Na you are laying down the predicate for further liberalization na siyang naglagay sa atin sa hukay na ito na tuwing may crisis, hindi natin maintindihan kung anong gagawin natin. Real talk, mga kapatid, galing po kay Attorney Bong Insyong, no? Dito po sa kanilang industriya. Parang pinaghahandaan muna, nang sa ganon, magkaroon na ng kaisipan, ay oo naman, makakatulong na naman sa atin ang imported. Yan na naman. Okay, sige. So, Attorney Bong, yung ding psychological effect nga sa consumer na kahit na hindi ka nagtatanong sa tindera kung magkano ang presyo, hindi ka na, iiwas ka na kasi ang sabi ng gobyerno, mahal. Oo, 324. Actually, yun agad Yung pala, hindi sila nakonsulta. Oo nga. Ay nako, Attorney Bong, mula noon hanggang ngayon, yan pa rin ang ating problema. Yan na nga malungkot. Di ba? Ang hirap kasi dito kapag ang problema mo na gobyerno Ay tunay ho. Tunay. Yan ang malungkot ho talaga. Sige. Attorney Bong, salamat po. Pasensya na po kung na-high blood kayo sa ating pong interview na ito. Ay, hindi ako na-high blood. Yan ho ang aking yan ang depekto ko ho. Ako nakangiti ho din pero ang dating daw na aking tinig lagi ako mainit ang ulo Hindi. Okay, baka sige. Yan po kasi ang tulad natin na passionate ika nga sa isyong ito. Yan. Passionate. Ay, sige po. Opo. Salamat po. Salamat na marami, Attorney Bong. Keep the passion burning. Thank you. Salamat. Thank you. Good morning, Attorney Bong Insyong, ang chairman po ng United Broilers Racers Association. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.